Hi, hello, good day, magandang araw po. Kumusta po? Welcome sa ating episode. Samahan ninyo ako mga kababayan. Kumusta ang ating mga kaibigan abroad? Magandang araw, good day sa inyong lahat. Especially sa ating mga OFWs, na nagbabalat ng buto. Mag-iingat-ingat po ha, ingat-ingat lamang po kayo. Ating mga kababayan din dito sa Pinas, kumusta at magandang araw sa ating lahat. Sana ang araw po natin ay masaya. Masaya ba tayo? So, ang pangyayari ngayon? Ewan ko lang, kung masaya ba tayo. Welcome po sa ating episode ngayong araw. Para po sa mga bagong viewers natin, maaari po bang subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. Ayan. At paki-share naman, share and like po, para po lagi po tayong updated. Alright? Mga kaibigan, pag-usapan natin itong walang kamatayang issue ng flood control. By the way, nabuo na ng Pangulong Bongbong Marcos, mga kaibigan, ang 3-man commission na mag-imbestiga po sa issue nitong flood control, mga kababayan. Ika nga, mga independente na mga tao daw ito. Alright? So, titingnan lamang natin, mga kababayan, kung ano nga talaga ang kahantungan nito. Okay? Mga kaibigan, sa pagpatuloy ng issue ng itong flood control, dami nga palang mga paraan kung paano gagawin, mga kaibigan, ito. Talagang matindi ang ginagawa ng ating mga itong sa DPWH. Mga kababayan, pakinggan natin si Baguio City Mayor Benji Magalong. I had a chance to talk to another contractor. Sabi niya, Mayor, sa Region 3, ang sistema, sabi niya, ganito. Kakausapin na yung congressman, papakitaan na kagad, kakausapin na yung 20%, i-advance na namin ng 20%, pag-uusapan na lang namin yung yung 3%, yung remaining na percentage pa na matitira. Yung DPWH na, yung mga district engineer na, sila na ang magpla-planning, sila na rin ang magde-design, sila na rin ang magpapabid, sila na rin ang magbibid, kasi sa totoo lang, sila na rin yung contractor actually. Gumagamit lang sila ng ibang kumpanya, pero actually sila na yung contractor. So sila na rin ang magpapabid, sila na rin ang magbibid, sila na rin ang mag-execute, sila na rin ang mag-inspect ng sarili nila. Tapos sila na rin ang magbibil, sila na rin ang kokolekta. Ayan po, ganun ginagawa ng taga DPWH, mga kaibigan. Kaya pala, meron talagang ghost project dyan, mga kaibigan. Kaya pala may ghost project talaga. Kasi sa kanila ang lahat Di ba? Ano sabi ni Mayor Magalong? Sila na ang lahat, di ba? After doon, nakuha na ng congressman o kung sino man yung nag-identify ng project, nakuha na nila yung kailang 20%. Yung sinabi ni Mayor Magalong is 20%. Pero yung sinabi ni Curly Discaya, sabi niya 25%. Meron pang iba, umabot pa ng 30%, mga kababayan. Hindi po ba? Dito ang pag-usapan natin, mga kaibigan, itong sinabi ni Mayor Benji Magalong. Mga tama talaga yon. Why? Nakita dito, mga kababayan, dito lang tayo sa ghost project. Talagang mangyari ang ghost, Bakit po? Tingnan ninyo. Ayun na-identify ang project. Okay? Be it siya ay nasa NEP, or doon sa insertion, mga kababayan, yan na-identify na ang project. Okay? Lumapit na yung congressman, sige, sino ba yung nag-identify doon? O sige, start na ninyo ang project. Okay. DPWH na lahat, after makuha yung 20%, di ba? Gumawa na, ang DPWH na bahala doon. Sila na lahat. I-bid nila muna. Pagkatapos ng bidding, sila na rin ang mananalo sa bidding.
sila na rin ang maging kontraktor, sila na rin ang maging sa bidding, di ba? Back sa kanila yun. Kontraktor, sila na rin ang implementor, kontraktor, implementor, sila na rin ang mag-inspeksyon, sila na rin ang mag pre-inspection and post-inspection ng project. Eh siyempre, laruin nila kahit walang project, mga kababayan, mangyari, eh sa kanila pwede nilang gawin. Kasi sila naman talaga makapangyarihan lahat dyan when it comes, mga kababayan, sa project. Ano po? Kung okay nila lahat, wala talaga tayong alam. Kaya nga po, hindi malayo talaga, mga kababayan, na merong ghost project. At ako naniniwala, mga kababayan, na itong ghost project na ito, ay ito, mga kaibigan, ang kagagawan talaga ng DPWH. Hindi pa masyado na pag-usapan, mga kababayan, ang ghost project. Nagtaka nga ako mas mabigat itong ghost project kaysa sa yung sinasabi nila, mga kababayan, pinaghihinalaan na substandard, yung medyo kulang, di ba? Para sa akin, mas mabigat, mga kababayan, itong ghost. Kasi po, wala talagang isa man lang na kahit na round bar na nabili, mga kababayan, para sa project na yan. Mas matindi, mga kaibigan. Ngayon, tingnan mo, ang Senado, diyan pa sila, mga kababayan, kayong Diskaya. Hindi pa nila pinag-uusapan itong si Mr. Arevalo na mas matindi ito. Mas masahol itong kay Mr. Arevalo, mga kababayan. Biruin mo. Yung kaniyang lisensya, mga kaibigan, ang ginamit dito sa Ghost Project, hindi nga alam ni Mr. Arevalo kung saan yung project niya na sa Bulacan na naging ghost. Paano niya malaman yung lisensya niya, di ba? May initial testimony siya, mga kababayan, sa Senate hearing na ginamit yung kanyang lisensya. Tinanong siya, bakit mo pinagamit? Ang sabi niya, kasi iipitin kami sa mga projects namin kapag hindi niya magamit. Sino yung gumamit doon? Yung mga taga DPWH. So, ginamit yun, ang kanilang lisensya, doon na nag-umpisa, mga kababayan, ang krimen. Bakit ko po sinabing doon nag-umpisa ang krimen? Kasi nga, yung kanyang lisensya, pinapaparticipate nila ng bidding. At yung mga ibang mga nag-participate doon ng bidding, makasabwat siguro nila yon. At yung back, siguradong ipapanalo niya, mga kababayan, yung Wow Builders na lisensya. Ano po? Basta, nalaman, mga kababayan, ang maliwanag dito, yung sa Wow Builders, doon karamihan, mga kababayan, ang ghost talaga. As in, zero. Wala talagang nagawa. Pero nabayaran po. Ang payment doon, full payment, because ang project nga daw completed. Tingnan mong kagaguhan na yan. Ano po? Talagang ginagago talaga ang pera natin, mga kaibigan. Tingnan mo ngayon, ang liwanag-liwanag, di ba? Sabi ni Mayor Magalong, ganun ang kalakaran na ginagawa nila, mga kaibigan. Kaya hindi talaga malayo. Sabihin nilang walang partisipasyon ng DPWH. Hindi naman talaga may pagtanggi. Kasi lahat, mga kababayan, hindi mangyari ito kung wala ang DPWH. Sila ang implementing office, di ba po? Kaya po, balikan natin dito. Yung sinabi ni Mayor Magalong, talagang totoong-totoo yun. Talagang totoong-totoo yun, mga kaibigan. Pero ang akin dito, nagkagulo na tayo dito sa kay Diskaya. Samantalang si Diskaya, mga kaibigan, willing na willing mag-testify against doon, mga kababayan, sa naging involved as far as ang sa kanyang kumpanya.
Hindi niya sinabi na isasama ko na yung ibang kumpanya. As far as ang kanyang kumpanya, na lahat ng nalalaman niya, mga kababayan, hanggang sa mga pirahan na yan, sasabihin niya, mga kaibigan, provided matulungan siya, mga kaibigan, maprotektahan siya, mapailalim siya sa Witness Protection Program sa ating pamalahan. Ayan na nag-offer na po. Bakit? Parang napakahirap, mga kababayan, tanggapin yun. Kung naghanap tayo ng katotohanan, ito, nagsabi na, under oath. Di ba po? Kaya nga po nagtaka ako Nag-imbestiga ang Senado. Ito na ang tao, mga kababayan, na naglabas ng kanyang ng kanyang intensyon, ng kanilang intensyon. Pagdating sa House of Representatives, sa kanilang tricom, iba na ang dating. Ang mga tanong, mga kababayan, di ba may sinabi si Senator Marcolita na naging kondisyon doon kay Bryce Hernandez na may nagsumbong daw sa kanya, mga kaibigan, na sabi lang siya ng isa o ilan sa mga senador na i-involve niya dyan sa flood control issue na yan. Di ba? Ay tuloy, mga kababayan, naging lugaw ang issue. O saan na napunta? Naiwanan na, mga kababayan, ang Vizcaya issue. Nandoon na, napunta ngayon sa sinabi ni Bryce na in-involve nila, mga kababayan, o in-involve niya itong dalawang senador, si Villanueva at saka si Jingo Estrada. Tuloy na-divert na. Nawala ng issue dito, mga kababayan, dito sa dapat tumbukin kung sino ang nasa sa likod talaga ng korupsyon ng flood control na ito. Nandoon na In fact, pinangalanan na, mga kababayan, may ilan nung pinangalanan na, ilang mga congressman, napangalanan na ang pangalan ni Saldico, which is parang secret talaga itong mga taong ito, including Speaker Martin Romualdez. Kasi hindi man lang masabi-sabi, mga kababayan, ng mga congressman na ito yung pangalan ni Speaker Romualdez at saka ni Saldico. Bakit po? Na para bang secret talaga, mga kababayan? Hindi po ba? For your comments, just write it down below. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At baki-hit naman sa bell button, para lagi po tayong updated.